From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is only one important business in the world. It is the business of salvation. As I am concerned, and as far as the work of God is concerned, we have reached the end. Last September 13, 2003. When you find God, you find His love. Because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. Receive it by faith and say, Lord, I will touch up. Because the game plan of God was to save us from seeing through the power of love. He has completed His salvation works in the Spirit. After April 13th, the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here. Ngayong sandaling ito, ang ating pong pangangaral ay napakahalaga sapagkat ito ay patungkol sa dila. May nagtanong sa akin at sinabi kung paano daw niya makikilala ang isang tunay na anak ng Diyos. At ano raw ang mga tanda na makikilala rin niya ang isang tunay na alagad ng Diyos. Napakahalaga ng katanungan yon sapagkat mahalaga sa huling araw na ito na walang malilinlang sa mga sinserong mga anak ng Diyos na naghahanap ng katotohanan. At ang Panginoon mismo ang nagsabi, mga kapatid, sa kanyang mga banal na salita. At binigyan niya tayo ng palatandaan kung paano natin makikilala ang tunay na mga anak ng Diyos at ang tunay na mga alagad ng Diyos. Ang atin ding Panginoong Jesucristo ang nangusap ng ganitong mga pangungusap. Pakinggan natin, mga kapatid. Sinabi niya rito, mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta na nagsisilapit sa inyo na may damit tupa, datapwat sa loob ay mga lobong maninila. Sa kanilang mga bunga ay inyong mga kikilala sila. Ang lahat ay magsabing, sa kanilang mga bunga ay inyong mga kikilala sila. Nakakaputi baga ng mga ubas sa mga tinikan o mga igos sa mga dawagan? Gayon din naman, ang bawat mabuting punong kahoy ay nagbubunga ng mabuti, datapwat ang masamang punong kahoy ay nagbubunga ng masama. Amen. Hindi maari na ang mabuting punong kahoy ay magbunga ng masama at ang masamang punong kahoy ay magbunga ng mabuti. Bawat punong kahoy na hindi nagbubunga ng mabuti ay pinuputol at inihahagis sa apoy. Kaya't sa kanilang mga bunga ay mga kikilala ninyo sila. Dito ang sinasabi ng ating Panginoon, makikilala natin ang isang mabuting punong kahoy sa pamamagitan ng kanyang bunga. Kaya nagbigay ang Panginoon ng analogy na ito rin naman ang analogying ibinigay ni Santiago dito sa Santiago Kapitulo 3. Sinabi niya rito, mga kapatid, ang isang analogy sa verse 12. Maari baga, mga kapatid, na ang puno ng igos ay magbunga ng aecetunas o ng mga igos ang puno ng ubas. Hindi rin naman babalungan ng matamis ang maalat na tubig. Sa bibig din lumalabas ang pagpupurit, paglait. Eto ang analogy. Ang mga bunga pala, yung mga salitang lumalabas
sa bibig ng tao kung ito'y masama o kung ito'y mabuti. Sabi ni Pablo, sabi ni Santiago, hindi raw maaari ang ganon. Kaya ang bunga rito, inihahambing sa mga lumalabas sa atin na naririnig, mga salita. Either paglait, masamang punong kahoy yon at nagbubunga ng masama. At pagkatapos ang pagpupuri, mabuting punong kahoy na nagbubunga rin naman ng mabuti. Pagkatapos, in example pa sa isang bukal o balon. Ang bukal bagay sa isa lamang siwang ay binubukalan ng matamis at mapait. Kung ano ang klase ng puno, ay siya ang kanyang bunga. Kaya makikilala ninyo sila, sabi ng Panginoon, sa pamamagitan ng kanilang mga bunga. Hallelujah! Brother Marlon, pumunta ka rito, tulungan mo ako sa pagbabasa. Okay? Basahin natin yan sa wikang Tagalog. Bubuksan natin. Babasahin natin sa wikang Tagalog. Pagkatapos, mga kapatid, tingnan natin. Makikilala ninyo rito ang tunay na mga anak ng Diyos. At makikilala ninyo dito ang tunay na mga alagad ng Diyos. Palakpakan muna natin ang Panginoon. Okay. Naririto ba kayo? Alam ninyo, yung mga masasamang bunga o yung mga masasamang salita ay nanggagaling sa mga masasamang tao. Sabat kung mabuting tao ka, hindi ka maaaring magsalita ng masama. At kung masama ka, hindi ka maaaring magsalita ng mabuti. Kaya makikilala ninyo ang tao sa pamamagitan ng kanyang bunga. Okay? Yung mga bungang mapakla, mapait at masama, masarap ba mga kapatid? Yan ay nanggagaling sa mga masasamang tao. Tingnan ninyo, nakaka-irritate ang mga salitang masama. Basahin natin ang sinasabi ng Diyos dito sa Proverbs chapter 15 verse 1. Ang malubay na sagot ay nakakapawi ng puot, ngunit ang mabigat na salita ay humihila ng galit. Ang malubay na sagot ay nakakapawi ng puot, ngunit ang mabigat na salita ay humihila ng galit, nakaka-irritate. Kaya pagka kayo'y nakikinig, pagkatapos na napakinggan ninyo, nakakagalit sa inyo, hindi po galing sa Diyos yan. Amen. Galing po sa diablo yan. Nakaka-irritate ang mga salita ng diablo. At saka yung diablo, accuser yun. Kaya pagka-accuser ang tao, madaling maghusga na hindi niya tinitingnan kung ano ang kanyang sinasabi. Hindi niya sinusuri muna at hindi muna niya pinag-aaralan. Proverbs chapter 29 verse 20. Ano ang sinasabi? Eto, nakikita mo ba ang tao na nagmamadali sa kanyang mga salita? May pag-asa pa sa mangmang kaysa sa kanya. Pagka masamang salita, nagmamadali yan. Madali mga kapatid maghusga. Madali magsalita ng masama. Sinasabi ng banal na kasulatan, pagka nakikita mo daw ang taong nagmamadali sa kanyang mga salita, may pag-asa pa raw ang mangmang kaysa sa kanya. Kawawa naman Kaya yung mga masasamang salita ay talagang ingatan natin sapagkat tayo ay binago na ng Panginoon at ginawang born again. Ginawang mabuti ang ating espiritu. Hallelujah! Malakay chapter 3 verse 13. Mga palatandaan ito na nagtanong sa atin kung paano niyang makikilalang tunay na anak ng Diyos o tunay na alagad ng Diyos. Anong sinasabi ng Malakay 3:13? Ang inyong mga salita ay naging lapastangan laban sa akin, sabi ng Panginoon. Gayon may inyong sinasabi, sa ano kami nangagsasalita laban sa iyo? Ang mga masasamang bunga na nanggagaling sa masasamang puno, yan ay mga salitang nanggagaling sa mga masasamang tao, ay kalapastanganan. Amen? Amen. Lapastangan. Walang respeto. Amen. Walang pakundangan. Sa English, irreverent. Lapastangan. Kaya yung taong lapastangan magsalita, ang loob ng espiritu niyan, lapastangan din. Sinasabi ng banal na kasulatan yan. Okay.
Ano pa mga kapatid, ang mga salita o ang mga nanggagaling sa bibig, nagaling sa masamang puno? Eto, pakinggan natin sa 2 Peter chapter 2 verse 18. Napakaganda niyan. Pakinggan natin ang 2 Peter chapter 2 verse 18. O sapagkat sa pananalita ng mga kapalaluan na walang kabuluhan, ay umaakit sila sa masasamang pita ng laman sa pamamagitan ng kalibugan, doon sa nagsisitakas sa nangamumuhay sa kamalian. Mga palalo magsalita. Natin mo sabing, praise the Lord. Sapagkat sa pananalita ng mga kapalaluan na walang kabuluhan, ay maakit sila sa masasamang pita ng laman. Tingnan ninyo, pagka ang mga salitang napapakinggan ninyo, kayabangan, kapalaluan, ayan hindi galing sa Diyos yan. Galing sa demonyo yan, na nagbabalat kayo nasa loob ng masamang tao. Kaya ingatan natin yon. At ang 3 John chapter 1 verse 10, ganito ang sinasabi. 3 John chapter 1 verse 10, kaya't kung pumarian ako, ay ipaalala ko ang mga gawang kanyang ginagawa, na nagsasalita ng masasamang salita laban sa amin. At hindi nasisiyan sa ganito, ni hindi man niya tinatanggap ang mga kapatid, at silang mga ibig tumanggap, ay pinagbabawalan niya at pinalalayas sila sa iglesia. Malisyoso. Amen. Binibigyan ng kamalisyuhan ang lahat ng mga ginagawang mabuti. Nagsasalita ng laban, puro away, puro laban, puro kapalaluan, puro nakakasakit sa tenga, puro nakakapagpahila ng galit. Ito ay mga salita ng isang bukal na hindi galing sa Diyos. Masasamang bunga galing sa masasamang espiritu. Ngunit tingnan naman ninyo ang mga salita ng mga taong galing sa Diyos. Mabubuti, bungang mabuti, nakakain. Eto, pakinggan ninyo kung paano yung napakinggan na may mga bukal, may mga punong kahoy na nagbubunga ng masama. Meron din namang punong kahoy o mga taong itinalaga ng Diyos na nagbubunga ng kabutihan, at ang mga salita ay nakakain at nagiging mabuti para sa lahat ng nakakapakinig nito. Eto mga kapatid, pakinggan natin ang Proverbs chapter 16 verse 24. Mabuting punong kahoy naman ito na nagbubunga ng mabuti. Proverbs chapter 16 verse 24. Etong sinasabi, Mga maligayang salita ay parang pulot-pukyutan, matamis sa kaluluwa at kagalingan sa mga buto. mga maligayang salita ay parang pulot-pukyutan, matamis sa kaluluwa at kagalingan sa mga buto. Napakarami po nating tinatanggap na sulat. Anong sinasabi nila? Marami po kaming natutunan at nasisiyahan at maligaya po ang aming puso sa pakikinig ng inyong programa sa The Hour of Truth. Bakit? Sapagkat ito po ay bukal na galing sa Diyos, at ang pinalalabas ay mga salita ng Diyos na may kagalingan para sa buto at parang pulot-pukyutan, nakakapagpagaling sa kaluluwa. Anong sinasabi ng Proverbs 25 verse 11? Ito naman ang sinasabi mga kapatid ng Proverbs 25 verse 11. Salitang sinasalita sa kaukulan ay gaya ng mga mansanang ginto sa mga bilaong pilak. Salitang sinalita sa kaukulan ay gaya ng mga mansanang ginto sa mga bilaong pilak. Magagaling at magaganda, nakapagpapaganda ng kaluluwa. Hallelujah! Amen. Appropriate, mga kapatid, nakakapagbigay ng kaalaman, nakakapagbigay ng kalaliman sa mga salita ng Diyos. Sinasabi naman ng Ecclesiastes chapter 10 verse 12 sa English, the words of a wise man's mouth are gracious, but the lips of a fool will swallow up himself.
gracious ang mga salita ng isang mabuting tao. Okay, basahin mo, Brother Marlon. Ang mga salita ng bibig ng pantas ay mapagbiyaya. Mapagbiyaya. Ang salita ng bibig ng pantas ay mapagbiyaya. Ngunit ang mga labi ng mangmang ay lalamon sa kanyang sarili. Ngunit ang labi ng mangmang ay lalamon sa kanyang sarili. Puro ito mga bunga na nanggagaling sa isang taong masama o kaya isang taong mabuti. Sabi ng Panginoon, makikilala ninyo sila sa pamamagitan ng kanilang bunga. In other words, makikilala ninyo sila sa pamamagitan ng kanilang pananalita. Amen. Hallelujah! Hallelujah! Ecclesiastes chapter 12 verse 11 naman. Ecclesiastes chapter 12 verse 11. The words of the wise are as goads and as nails fastened by the masters of assemblies, which are given from one shepherd. Sa Tagalog. Ang mga salita ng pantas ay gaya ng mga tulis at gaya ng mga pako na nakakapit na mabuti. Ang mga salita ng mga pangulo ng mga kapulungan na nabigay mula sa isang pastor. Nakapagpapatibay. Parang pako, mga kapatid, na nakapagpapatibay. Yung ang pagkatayo nagtatayo ng bahay, gumagamit tayo ng matulis, yung mga pako o iba pang nakakapagpatibay. Ganyan ang salita ng mga pantas. Hallelujah! Makikilala ninyo ang tao kung siya ay masama o mabuti sa pamamagitan ng kanyang pananalita at kung ano ang natatanggap mong leksyon sa kanyang sinasabi. Ito, mga kapatid, ay isang palatandaan na kailangang malaman ninyo upang kayo ay makaalam kung ano talaga at sino talaga at paano ginagamit talaga ng Panginoon ang pananalita na nagmumula sa dila upang ito ay magbuwal o magpatayo, ito ay magpahamak o kaya magligtas. Papasalamat ako sa Panginoon sapagkat ang ministering ito ng television, ng The Hour of Truth ng Jesus Christ, the name above every name, ay isang salita o salitang mabuti para sa ikaliligtas ng inyong kaluluwa. At ito'y nakapagpapaligaya. Amen? Tingnan ninyong sinasabi ng Isaiah chapter 50 verse 4. Anong sinasabi ng Isaiah chapter 50 verse 4? The Lord God hath given me the tongue of the learned, that I should know how to speak a word in season to him that is weary. He wakeneth morning by morning. He wakeneth mine ear to hear as the learned. Binigyan ako ng Panginoong Diyos ng dila ng nangaturuan upang aking maalaman kung paanong aaliwin ng mga salita siyang nanglulupaypay. Siya'y nagigising tuwing umaga. Ginigising niya ang aking pakinig upang makinig na gaya ng mga natuturuan. Okay, para sa mga nanlulupaypay, sabi ng Panginoon, binigyan ako ng dila na maganda ng Panginoon para sa lahat ng mga nanlulupaypay. Ilan ng lulupaypay ang nakinig sa programang ito at pinagpala ng Panginoon. Praise God! At binigyang comfort ng Panginoon. Ganyan ang Espiritu ng Diyos. Pagka napakinggan ninyo ang Espiritu ng Panginoon, makikilala ninyo, sa madadama ninyo, sa matatanggap ninyo. Pagkatapos ng programang ito, isasara ninyo inyong TV. Mga kapatid, merong comfort at nakapagpatibay sa inyong paglilingkod sa Kanya. Hallelujah! Everybody say, praise the Lord! Tingnan natin ang Psalms chapter 37, verse 30. Napakaganda ng sinasabi ng Psalms chapter 37, verse 30. Ganitong sinasabi, ang bibig ng matuwid ay nangungusap ng karunungan at ang kanyang dila ay nagsasalita ng kahatulan. Amen? Karunungan. At lumalalim kayo sa espiritual na kaalaman. Marami kayong napupulot na maganda para sa inyong kaluluwa at para sa inyong espiritu. Yan po, mga kapatid, ang bukal na nagpapalabas ng tubig na matamis.
Ang kanina, anong pinag-aralan natin? Bukal na nagpapalabas ng tubig na mapait. Kaya sabi ng Panginoon, makikilala ninyo ang tunay na alagad ng Diyos o tunay na anak ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang bunga. Makikilala ninyo ang anak ng Diyos, ang tunay na alagad ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang pananalita, kung anong lumalabas sa kanya. Ngayon, sabi ng Panginoon, try the spirits whether they are of God. For there are many antichrists that are gone out into the world. Suriin ninyo mga espiritu kung sila'y sa Diyos ba? Kaya ang lahat ng mga nakikinig at nanonood ng programa na ito at sa iba pang mga programa o ano pang pinakikinggan ninyo sa television, nababalance na ninyo ito at meron na kayong discernment sa pakikinig, sa pamamagitan ng epekto ng natatanggap ninyo. Kaya mga kapatid, kayo naman ay hinihila upang buksan ninyo ang inyong television sa oras ng the hour of truth. Kahit may trabaho kayo, nag-a-absent kayo kung minsan para mapakinggan lang ang mga salitang ito sapagkat nakapagpapatibay at nakapagpapalakas sa inyong spiritual na paglilingkod sa Panginoon. Bakit ang iba, kahit ina-advertise, sinasara ninyo? Bakit? Kasi ang natatanggap ninyo ron, mabaho pa. Sa balon-balonang nabubulok. Everybody say amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Mahal ba ninyo ang Panginoon? Lahat kayong may mga karamdaman, taas ang kamay. Yung hindi nagbaba ng kanilang kamay, paglabas dito, magaling na kayo. Ikaw, nasa harap ka ng television mo. Matagal ka nang nanonood, nakikinig sa programang ito. At ang karamdaman mo, tuwing ikaw maglelehan sa TV mo, ay hindi ka pa gumagaling, sabi mo, sapagat kulang ka sa pananampalataya. Ngunit ang kakulangan mo sa pananampalataya, sa sandaling ito, ay pinununan ng Panginoon. Kaya mapalad ka kapatid, sapagkat ikaw ay nanonood ngayon. Sapagkat ang matagal mo nang dalahin, gumaling ka, ngayon, sasagutin ng Diyos yan. Pero ang iba sa inyo, matagal na kayong nanonood sa programang ito. At ang iba sa inyo, mga kapatid, ay wala pang ginawang commitment o desisyon. Matagal na nakikipag-usap ang Panginoon sa inyo. Ngunit sa mga sandaling ito, mga kapatid, ang Panginoon na hinihimok ang puso ninyo matagal na, ay naging tuluyan na sa sandaling ito na ang commitment ninyo ay magpapatuloy. Kaya kayo, nihimok ng Panginoon, hindi ko pa nga sinasabi, anong sinasabi ng Espiritu sa puso mo ngayon? Sumulat ka sa the hour of truth. Tumawag ka sa the hour of truth at sabihin mong, ako ay magiging isa na sa paglilingkod sa ating Panginoong Jesucristo, kay Jesus Christ, the name above every name. Walang ibang pangalang makapagliligtas. Ano ang kanyang pangalan? Jesus Christ. Acts chapter 4 verse 12, for there is no other name given under heaven whereby we must be saved. Can you please shout that name? Jesus Christ. Kayo nasa television, ano yung pangalang yon? Lakasan ninyo. Pag sigaw ninyo ng pangalan Jesus Christ, nagtalsika ng mga demonyo sa tabi ninyo. Ano mga demonyong nagtatalsikan? The more na malakas ang sigaw ninyo, Jesus Christ. Ano? Demonyo ng karamdaman. Ano pa? Demonyo ng karukhaan. Ano pa? Demonyo ng problema. Naku, napakarami sa inyo, nakabukas ang TV ninyo ngayon. Pagkatapos, may mga problema kayo. Kaya ikaw, nasa harap ng TV mo, kunot-noo ka pa ngayong nakikinig sa akin at nanonood. Ngunit, hindi matatapos ang programang ito. Natutuwa ka, tingnan mo, ngumingiti ka na. Bakit? Sabagat pinapasukan ka na ng Espiritu ng Panginoon at inihimok ng puso mo at sinasabi niya, anak, huwag kang magulumihanan tulad ng ginagawa mo sapagkat
ikaw ay aking tinawag. Kaya nga nakabukas ang television mo ngayon at nakikinig ka sa aking tunay na lingkod. At ikaw, bago matapos ang programang ito, ay pagpapalain ko sapagkat ikaw ay tinawag ko upang pagpalain. Hallelujah. Kaya itong the hour of truth, ang other name nito ay the hour of miracle. Miracle hour. Magandang pakinggan yon, sapagkat tayong lahat ay nakakatanggap ng milagro bawat araw. Wala pang milagrong hinihingi ninyo, pasalamatan na ninyo sa Diyos at yan ay tatanggapin ninyo. Halimbawa, ikaw ay gustong tumanggap ng milagro ng kaligtasan, pasalamatan mo ng Panginoon. Salamat, Panginoon, sa kaligtasan darating sa iyan. Halimbawa, ang kinakailangan mo ay financial na pagpapala. Habang wala pa sa'yo, pasalamatan mo na siya sa milagro ng financial na pagpapala. Sabihin mo, Panginoon, salamat po sa financial na pagpapala na inyo nang ibinigay sa akin. Sino ang Diyos na makakatanggi sa pagpapa-praise na ganyan? Walang makakatanggi niyan. Hindi makakatanggi ang Diyos ninyo sa inyo diyan. Kayo namang mga estudyante, gusto ninyong pumasa at gusto ninyo na ma-retain ang mga pinag-aralan ninyo. Purihin ninyo ang Diyos habang kayo nanonood sa programang ito at pasalamatan ninyo na kayo'y pumasa na sa board exam habang kayo ay nanonood. Wala pa nga board exam. Pasalamatan ninyo at sabihin, Panginoon, salamat sapagat ako po ay inyong binigyang milagro. Pinapasa sa aking board exam. Pagpalain ka ng Panginoon. Ayan, mga salita ng bukal na tubig na matamis na nakapagbibigay sa inyo ng katatagan at kaliwanagan sa inyong paglilingkod. Mga kapatid, yan ay boses na nagmumula sa ating Panginoong pinaglilingkuran. Napakaganda ng mga salita ng ating Panginoon. Yung divine voice ng Panginoon, masarap pakinggan yun. Noong ako'y malimit na papakinggan ko yung audible voice ng Panginoon, napakasarap pakinggan, praise God, ng tinig na nagmumula sa Panginoon. Marahil kayong lahat hindi pa nakapakinig ng audible voice ng Panginoon, ngunit habang kayo nakikinig sa programang ito, itong napapakinggan ninyong mga salita ng Diyos, yan po ay tinig ng Diyos. Amen. At yan ay nakakapagligtas, nakakapagpagaling sa karamdaman, nakakapagpawala sa mga problema. I assure you that once you listen to this program, maraming problema ninyo ang masusolve sa buhay ninyo. Maraming milagro ang tatanggapin ninyo mula nang kayo makikinig at manonood sa programang ito. Yung boses ng Diyos, mga kapatid, still small voice kung minsan yon, full of majesty yung boses ng Panginoon. Pagkatapos ito ay nagsasalita sa pagka-Diyos ni Kristo. Ewan ko, bakit yung mga taong iba, nadideny nila yung pagka-Diyos ni Kristo. Maliwanag na maliwanag ang ating Panginoong Jesucristo, hindi lamang tao, kundi siya ay Diyos din naman. Minsan di naunawaan ng mga tayong mga salita ng Diyos. Praise God. Ngunit sa ating nakakaunawa, ang salita ng Diyos ay source ng ating kagalakan. Nagagalak ba kayo na kayo ay makapakinig sa mga salita ng Diyos? Marami sa mga televiewers ang sumulat sa akin at sinabi, gusto ko sana si Pastor magpatuloy na lang sa pangangaral, hindi na sana hihinto. Sorry mga kapatid, 1 oras at kalahati lang itong ating programa. Ngunit manalangin tayo na tayo ay bibigyan pa ng mas malawak na panahon upang kayo'y mapaglingkuran ko sa mas marami pang mga salita ng Diyos na mapapakinggan ninyo at lalong tataba ang inyong mga kaluluwa at kayo'y lalong lalalim, lalong mapapalapit sa ating Panginoon Diyos. Kaya nga yung mga suporta ninyo, mahalaga yun. Mahalaga yun. I admit that my inspiration comes from the Holy Spirit. But once I receive a letter from you saying that you are praying for this program, saying that you will support us financially as your prayer partners and financial partners in the work of the kingdom, then that is a source of inspiration to my heart, because I know that once people like you, of like faith, like me, supports the work of God, ito ay lalapad, ito ay lalawak, ito ay aabot pa sa marami pang taong tulad ninyong hindi pa nakakapakinig ng mga salita ng Diyos at aabot pa sa napakaraming mga tao nasa kadiliman pa at sila ililipat pa ng Panginoon mula sa kadiliman papunta sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan, sapagkat may mga taong tulad ninyong nagmamahal sa programang ito. Alam niyo mga kapatid, yung mga masasamang tao nagpapalabas ng mga masasamang salita, makikilala na ninyo ngayon. Bakit?
Nung ako'y hindi pa nagsasalita sa programang ito, hindi pa ninyo kilalang mga masasama. Ngunit ngayon ako'y nakakapangaral ng mga salita ng Diyos at kayong mga legions and legions of followers ng programang ito ay nakakapakinig ng aking boses at nakakapanood ng programang ito na lumalalim ang discernment ninyo at lalo ninyong nakikilala kung anong mabuti at lalo ninyong nakikilala kung anong masama at lalo ninyong nalalaman kung anong masamang bunga at ang masamang bunga o ang mabuting bunga o masamang salita at mabuting salita. Kailangan ba mga kapatid na bilang mga anak ng Diyos, ang pangangaral ng masalita ng Diyos, pakinggan natin, ipasok sa ating mga puso, kailangan ba talagang ito ay ating pag-aralan, lumalim tayo? Kaya kung tayo ay nagpapalawas pa rin ng masasamang bunga o masasamang salita, eto ang mga salita ng Diyos na kailangan ating pag-ingatan. Huwag tayong tumulad sa mga masasamang tao na walang pakundangan ng kanilang pangungusap. Pagkatapos mga kapatid, ang linalabas nila sa kanilang mga bibig ay puro katampalasanan, puro kalapastanganan, puro mga kapalaluan. Tayong mga anak ng Diyos na talagang sumusunod sa ating Panginoon, nagbago na, hindi lang ating espiritu, pati ang ating pag-iisip at pati na ang ating pananalita. May warning ba ang Panginoon sa lahat ng tunay na sumusunod sa ating Panginoon? May warning ba siya na kailangan ang mga masasamang pananalita ay dapat huminto? Para sa tunay na tagasunod ng Panginoon, sinusunod ang mga salita ng Diyos. Ito, pakinggan natin. Ephesians chapter 4 verse 31, English, sinasabi, "Let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you with all malice." Ephesians 4:31. Ang lahat ng kapaitan at kagalitan Lahat ng kapaitan at kagalitan at pagkakaalit pagkakaalit at kadaldalan kadaldalan at panlilibak panlilibak ay mangangaalis nawa sa inyo, ay mga alis nawa sa inyo. pati ang lahat ng mga masasamang akala. Pati ang lahat ng masasamang akala. Ito, pagka-presente sa isang tao, masama siya. Ngunit pagka ikaw tunay na anak ng Diyos, sumusunod sa kanyang mga salita, wala na sa iyo ang mga bagay na ito. Lahat ay magsabing, praise the Lord. Titus chapter 3 verse 1. Anong sinasabi? Put them in mind to be subject to principalities and powers, to obey magistrates, to be ready to every good work, to speak evil of no man, to be no brawlers, but gentle, showing all meekness unto all men. Titus chapter 3 verse 1 and 2. Pakinggan natin mabuti yan. Napakalaga niyan mga kapatid. Ipaalala mo sa kanilang pasakop sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, Sa may kapangyarihan, na mga masunurin, na maging masunurin. na humanda sa bawat gawang mabuti, Humanda kayo sa bawat gawang mabuti. na huwag magsalita ng masama, Na huwag magsalita ng masama tungkol sa kaninuman, tungkol sa kanino man. Isang utos yan. Tayo ulitin natin yan. Na huwag magsalita ng masama na huwag magsalita ng masawa, tungkol tungkol sa kanino man. sa kaninuman. Okay. Huwag magsalita ng masama tungkol sa kanino man. Baka meron kayo naririnig. Sabi niya, alagad siya ng Diyos. Masamang magsalita. Manira. Alam na ninyo, mga kapatid, hindi alagad ng Diyos yan. Alam na ninyo, hindi anak ng Diyos yan. Lahat ng mga anak ng Diyos ay magsabing Amen. Amen. Lahat ng masunuring anak ng Diyos ay magsabing Praise the Lord. Praise the Lord. Sinusunod ba natin ang utos na yan? Okay. Patuloy natin. Na huwag makipagtalo, Huwag makipagtalo. kundi mapagpakahinhin, Huwag magpagtalo. But be gentle. Ano pa? at magpakahinahon sa lahat ng mga tao. At magpakahinahon sa lahat ng mga tao. Espiritu yan, makikita natin sa ating paglilingkod bilang Kristiyano sa pagpapakalalim ng salita ng Diyos. Dapat sundin natin yan upang tayo ay maging isang mabuting punong kahoy na nagpapalabas ng isang mabuting bunga. Okay, James chapter 3 verse 6. Santiago kapitulo 3 versikulo 6, yung binasa natin kanina.
Ang dila ay isang apoy. Ang dila ay isang apoy. Ang sanglibutan ng kasamaan sa ating mga sangkap. Oh. Ang dili ba't ibang ang dila? Mm. Na nakakahawa sa Nakakahawa. buong katawan. Sa buong katawan, pinagniningas ang gulong ng katalagahan at ang dilay pinagniningas ng impyerno. Naku, tingnan ninyo mga kapatid kung anong power ng dila. Di ba? Oh, kaya pag-ingatan natin ang dila. Yung apoy, maganda yon. Kung marunong kang gumamit sa apoy. Hindi masama ang apoy. Sabi ng iba, masama raw ang apoy. Hindi masama ang apoy. Kung walang apoy, hindi kayo kumain kanina. Diba? Maganda yung apoy pagka marunong kang gumamit ng apoy. Pero pagka hindi ka marunong gumamit ng apoy, pati bahay mo susunugin, pati ikaw susunugin. Kaya yung dila natin, nagniningas na impyerno yan. Pagka hindi natin marunong ginamit, maraming susunuging kaluluwa. Kaya kayo, pagka nakikinig ng mga salita, pag-aralan ninyo. Pagka yan ay nakakasunog, huwag ninyong pakinggan, huwag ninyong papasukin sa inyong tenga. Mga kapatid, sarado ninyo ang inyong tenga pagka nakakapakinig kayo ng mga nagniningas na paninira, sapagkat yan ay hindi po papapuntahin kayo sa langit, impyerno, ang direksyon ng mga dilang yan. Lahat ay magsabing, praise the Lord. Meron pang iba riyan. Maraming ginagawa na mga batas na ayon sa kanilang mga masasamang pitang laman na hindi naman ayon sa banal na kasulatan. At inaalis ang kalayaan ng iba. Biro ninyo, sasabihin, ang television daw ay masama. Pagka may nakitang television sa bahay mo, hindi ka raw ligtas. Tingnan naman ninyo ang kamangmangan na yan. Tulad din ang television, para ring apo yan. Tulad din ang radyo. Oh, sino kumokontrol sa television? Ang television bang kumokontrol sa inyo? O kayo ang kumokontrol sa television? Masama ang television pag hindi ka marunong gumamit. May lumabas na malaswaryan, tinitingnan mo pa rin, ang control nasa kamay mo. Hindi naman sinabi ng television sa iyo, huwag mong tanganan yan, baka masusunog ka. Sinabi ba ng television sa inyo yan? Sinasabi ng iba, pag may television sa bahay mo, hindi ka ligtas sapagkat ang television ay masama. Pero nanonood naman sa television dahil alam ang mensahe ko. Kaya hindi masama ang television. Kung wala pang television, hindi niyo ako mapapakinggan ng ganito. Oh, mabuti, mga kapatid. Kaya kung tayo ay mabuti, mabuti lamang ang programa titingnan natin sa television. Mga magulang, turuan po ninyo ang mga anak ninyo ng disiplina sa telebisyon. Sabihin ninyo sa kanila na pagkamalaswa ang pinapalabas, patayin ang telebisyon. Ngunit pagka mabuti, nakapagbibigay ng kabutihan, pakinggan at panoorin ninyo tulad ng panonood ninyo sa The Hour of Truth hanggang sa mga sandaling ito. Everybody say praise the Lord. Masaya ba kayo mga kapatid? Ang Diyos nagpapala sa mga taong gumagamit at marunong gumamit ng kanilang mga kalayaan. Tingnan natin ang James chapter 4 verse 11. Santiago kapitulo 4 versikulo 11. Ano ang sinasabi? Huwag kayong magsalita ng laban sa isa't isa, mga kapatid. Speak not evil one of another, brethren. Huwag kayong magsalita ng masama laban sa isa't isa, mga kapatid. Pagka may nagpapakaanak ng Diyos, may nagpapakaalagad ng Diyos, masyado namang nagsasalita ng masama laban sa isa't isa o masyadong mapanira. Naku, hindi po espiritu ng Panginoon yan. Espiritu po ng bakla yan. Anong sinasabi ng James 4:11? Ang nagsasalita laban sa kapatid o humahatol sa kanyang kapatid Ang nagsasalita laban sa kapatid at tumahatol sa kanyang kapatid, ay nagsasalita laban sa kautusan nagsasalita ng laban sa kautusan, at humahatol sa kautusan. laban sa kautusan, at hinahatulan ang kautusan. Kung ikaw ay nagsasalita ng laban sa kautusan, di makasalanan ka. Makasalanan ka. Huwag mo sabihin, anak ako ng Diyos. Kaya tayong mga anak ng Diyos, ang utos ng Diyos, ang ating sinusunod. Anong sabi niya?
Love one another so that the world may know that you are my disciples. Magmahalan ng bawat isa sa inyo pang malaman na sanlibutan na kayo ay aking mga tagasunod. Hindi niya sinabi magsiraan kayo, maglaitan kayo. Oh. Yan mga kapatid, isang palatandaan na pag tayo sumusunod, mabuting punong kahit tayo, ang lumalabas sa atin, mabubuti. Okay, patuloy. Kung ikaw ay humahatol sa kautusan, hindi ka tagatupad ng kautusan kundi hukom. Oh, hindi ka tagatupad ng kautusan, hukom. Naku, kinukuha mo pa yung trabaho ng Diyos. Gagalit ang Diyos niyan sa'yo. Isa lang ang judge natin. Sino? Ang Panginoon. Kaya huwag humatol. Pag kami humahatol, hatol ng hatol, hatol ng hatol. Tingnan ninyo mga kapatid, ang taong yan ay makasalanan. Ginagawa lamang niyang depensa ang kanyang paghatol. Kaya tayong mga anak ng Diyos, hindi tayo humahatol. Isa lang ang humahatol. Sino? Ang Panginoon. Hallelujah. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Anong sinasabi ng 1 Peter chapter 2 verse 1? Wherefore, laying aside all malice and all guile and hypocrisies and envies and all evil speakings. Tabing lahat yan. Hindi kalooban ng Diyos. 1 Peter chapter 2 verse 1. Kaya't sa paghihiwalay ng lahat ng kasamaan at lahat ng pagdaraya at pagpapaimbabaw at mga paghihili at ang lahat ng panglalait. Ihiwalay natin yan. Itabi nating lahat yan. Nakikilala man ninyo ngayon ang mga mabubuti at masasamang bunga? Lumalalim ba kayo riyan? Ang lahat ng sumasagot sa akin, mga kapatid, pagpapalain ng Panginoon. Lalo na pagka malakas. Marami kayong pagpapalang tatanggapin. Pag-uwi sa inyo, alalahanin niyo mga maliliit na instructions na yan. Praise God! Masaya ba kayo? Lumalalim ba kayo? Ayan ang dapat sa mga anak ng Diyos. Lumalim sa kanyang banal na salita, malaman ang kanyang kalooban. Anong sabi ng Psalms chapter 15 verse 3? Napakaganda ng sinabi ng Psalms chapter 15 verse 3. Basahin natin sa ating sariling wika. Siyang hindi naninirang puri ng kanyang dila, ni gumagawa man ng kasamaan sa kanyang kaibigan, ni dumudustaman sa kanyang kapwa, makakapanuluyan sa tabernakulo ng Diyos. Ang hindi naninirang puri, yung mga karakter assassinator. Naninirang puri. Sa Diyos ba ang paninirang puri? Ang paninirang puri ay hindi sa Diyos. Sa demonyo yan. Kung anak ka ng Diyos, hindi ka na dapat manirang puri. Sapagkat hindi ka tinawag upang manirang puri. Sabi ng Panginoon dito, Panginoon, sinong makapanuluyan sa inyong tabernakulo? Sinong tatahan sa inyong banal na bundok? Siyang lumalakad na matuwid, gumagawa ng katwiran, nagsasalita ng katotohanan sa kanyang puso, siyang hindi naninirang puri ng kanyang dila, ni dumudusta man sa kanyang kapwa. Yan ang titira sa bahay ng Diyos. Sa makatuwid, ang mga naninirang puri at dumudusta sa kapwa, hindi ligtas. Sapagkat hindi mananahan sa bahay ng Diyos yon. Ang mananahan sa bahay ng Diyos, yung hindi gumagawa ng paninirang puri at pagdusta sa kanyang kapwa. Yan ang maliligtas. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Maganda ba mga kapatid? Okay. Psalms chapter 50. Buksan ninyo inyong mga Biblia sa Psalms chapter 50 verse 20. Chapter 50 verse 20. Ikaw ay nauupo at nagsasalita laban sa iyong kapatid. Iyong dinudusta ang anak ng iyong sariling ina. Ikaw ay nauupo at nagsasalita laban sa iyong kapatid. Iyong dinudusta ang anak ng iyong sariling ina. O tingnan mo, pagkatao ito ay tao ay naninirang puri. Sirang-sirang puri ka. Ang dinudusta mo, yung kapatid mo, yung anak ng ina mo. Yun ang dinudusta mo. Biro mo, bumabalik pala sa kanya yun. Yung lahat palang paninirang puring ginagawa mo sa iba, babalik pala yun sa kapatid mo. Hindi natin alam yun, pero ngayon alam na natin. Kaya bumabackfire lahat. Nakakita na ba kayo ng boomerang mga kapatid? Nagbubumerang lahat
palayan, paninirang puri doon sa mismong pamilya natin. Kaya pagka ang tao naninirang puri, ay ang kasiraan hindi hihiwalay sa kanyang pamamahay. Puro kasiraan ang mangyayari sa kanyang pamamahay. Kaya pagka naman pagpupuri, ang ginagawa natin, pagsamba sa Diyos, matamis ang lumalabas sa atin. Yung matamis na yon, bumabalik sa atin at bumabalik sa ating sariling pamamahay. Hallelujah! Kaya hindi pwede ang backbiting, paninirang puri yun. Backbiting is a sin of the tongue. And it will send you to hell. Hindi ba kayo nakapakinig ng pangangaral na ganyan sa television? Ngunit ngayon pa lang. Bakit? Sincero po ang pangangaral na ito upang lalong lumalim ang mga anak ng Diyos. Hallelujah! Hindi lamang po patapyaw-tapyaw ang mga pangangaral dito, totohanan po sapagkat ang layunin po ng ministring ito, maihanda ang lahat ng mga anak ng Diyos, tagapanood man, personal man, nandito o sa harap ng kanilang television, maihanda sila sa madaling pagbabalik ng ating Panginoon sa rapture na luminis ang kanilang mga espiritu at kaluluwa upang sa pagbabalik ng ating Panginoon sa Kristo, nakahanda sila na humarap sa Kanya. Proverbs 25:23. Ang hanging hilaga ay naglalabas ng ulan. Gayon ang dilang maninirang puri ay nakakagalit. Ang hanging hilaga ay naglalabas ng ulan. Gayon ang dilang maninirang puri ay nakakagalit. Nakagagalit. Ang dilang naninirang puri. Kapag nakikinig kayo sa programang ito, natutuwa kayo. Halos ayaw na ninyong matapos. Pero pag kami maninirang puri, anong nararamdaman ninyo? Nakagagalit, di ba? Kahit hindi pa ninyo alam ang verse na yan, ngunit nararamdaman na ninyo. Kaya sinasarang niyo yung TV ninyo eh. Pagka may maninirang puri, yan ang dapat gawin. Bakit? Nakagagalit? Yan ang sabi ng Panginoon. Bakit nakagagalit? Kasi masamang bunga yon. Kasi masamang salita yon. Mula yon sa masamang espiritu, hindi po nakapagbibigay ng kaligtasan. Bagkus masusunog ang kaluluwa ninyo, pagka nakakapanood kayo ng nakagagalit. Dapat ang mapakinggan ninyo, nakakapagpatibay. Hallelujah. Nakakapagpalakas ng inyong mga kaluluwa. Kaya yung paninirang puri, against yan sa kalooban ng Diyos. Jeremiah chapter 9 verse 4. Tingnan natin. Tingnan ninyo, umuulan ng talata dito sa ministering ito. Bakit? Sapagat ang pinakakain sa inyo, mabubuting bunga, salita ng Diyos, ang mabubuting bunga, salita ng Diyos, ang makapagliligtas, salita ng Diyos, ang makapagpapatibay ng ating kaluluwa. Jeremiah chapter 9 verse 4. Mangag-ingat bawat isa sa inyo sa kanyang kapwa, at huwag kayong magkatiwala sa kanino mang kapatid, sapagkat bawat kapatid ay mga aagaw, at bawat kapwa ay makikisama sa mga maninirang puri. Magangingat bawat isa sa inyo sa kanyang kapwa, at huwag kayong magkatiwala sa kanino mang kapatid, sapagkat bawat kapatid ay mga aagaw, at bawat kapwa ay makikisama sa mapanirang puri. Huwag magkatiwala sa tao, lalo na hindi born again. Pagkatiwala ng Panginoon lamang. Hallelujah. Doon tayo tumiwala sa Kanya, sapagat sa Panginoon ay hindi po kayo mapapahamak. Kinokondem bang backbiting sa tunay na paglilingkod Kristiyano? Pinapayagan bang backbiting? Yung mga binasa natin na mga salita ng Diyos, hindi pinapayagan ang backbiting. So walang anak ng Diyos na backbiter. Pagka mayroong backbiter na anak ng Diyos, hindi siya anak ng Diyos, anak ni. Pagka mayroong nagsasabing lingkod ako ng Diyos, backbiter, mapanirang puri, anak siya ni. Yan, nakikilala na natin. Pagka may mapanirang puri, yun ba ay puno ng ubas? Dawag, tinik. Nakikilala na natin? Dila ito, pinag-uusapan natin. Ito'y kasalanan ng dila o kaya pagpupuri ng dila. Yung mga masasamang salita,
ay ayaw ng Diyos. Proverbs chapter 10, verse 19. Basahin natin mga kapatid muli ang Proverbs chapter 10, verse 19. Anong sinasabi ng Proverbs chapter 10, verse 19? Sa karamihan ng mga salita ay hindi nagkukulang ng pagsalangsang, ngunit siyang nagpipigil ng kanyang mga labi ay gumagawang may kapantasan. Pigilin natin ang ating mga labi. Disiplinahin natin ang ating mga dila. Let us discipline our lips. Let us discipline our tongue. For out of this are the issues of life or death. Kailangan mag-ingat sa pananalita. Praise the Lord. Proverbs 14:23. Proverbs chapter 14 verse 23. Anong sinasabi? Sa lahat ng gawain ay may pakinabang, ngunit ang tabil ng mga labi ay naghahatid sa karalitaan. Tingnan ninyo, napakaganda ng mga pinag-aaralan natin ngayon. Kahit yung vain talk, condemned ng kasulatan yon. Vain talk, yung mga walang kabuluhang pananalita. Walang kabuluhan. Kaya pagka walang kabuluhan, huwag na ninyong sabihin pa. Maririnig pa ng demonyo yan, gagamitin pa. Pagka walang kabuluhan, itabi na ninyo, wala kayong mapapala dyan. Yung may kabuluhan lamang ang dapat na ating ilabas sa ating bibig at dapat pag-usapan. Yung walang kabuluhan, itabi natin. Yung may kabuluhan lamang ang ating mapapakinabangan. Mga talebearers, pinapayagan ba ng Panginoon? Sa Bisaya, ang mga witwitan, pasagdan ba sa Diyos? Ang tanang witwitan mo yung amen. Mga talebearers, yung mapaghatid salita, yung mahilig magpaaway ng mga magkaibigan, naku, hindi po kalooban ng Diyos yan na ginagamit ang dila. Eto, pakinggan natin, Leviticus chapter 19 verse 16. Leviticus chapter 19 verse 16. Huwag kayong maghahatid dumapit sa inyong bayan, ni ititindig laban sa dugo ng iyong kapwa, ako ang Panginoon. Yung maghahatid dumapit, yung mahilig pumunta sa kapitbahay at pagkatapos magchismis. Sabi ng iba, chismis is my business. Yung mahilig magchismis, hindi kalooban ng Diyos. Kaya ingatan na walang anak ng Diyos na pumupunta sa kapitbahay upang i-chismis. Mahilig sa chismis. Naku, napakahilig sa chismis. Alam niyo yung chismis? Karamihan pinag-uusapan sa chismis yung nakakasira. Walang anak ng Diyos na mahilig sa chismis. Lahat tayo kailangan mag-ingat sa mga bagay na yan. Walang mapaghatid dumapit na mga anak ng Diyos. Okay, basahin natin ang Proverbs chapter 11 verse 13. Proverbs 11 verse 13. Ito ang sinasabi. Siyang yumayaong mapaghatid dumapit ay naghahayag ng mga lihim, ngunit ang may diwang tapat ay nagtatakip ng bagay. Siyang yumayaong mapaghatid dumapit ay naghahayag ng mga lihim. Ngunit ang may diwang tapat ay nagtatakip ng bagay. Kung nakakasira isang bagay, huwag ninyong sabihin. Maririnig pa ng demonyo yan. Oh. Amen. Huwag ninyong sabihin ang bagay na kung malalaman ay masisira ang kaluwalhatian ng Panginoon o masisira ang inyong kapwa-tao. Ang mapaghatid dumapit, yung mga lihim na hindi na dapat malaman, sinasabi pa. Ganyan ang mapaghatid dumapit. Bakit? Sapagkat ang kanilang punto ay kasiraan. Maninira maninirang puri. Siyempre, basta ikaw chismoso, siyempre ang iyong punto dyan, manira kang puri. Amen? At yung mapanirang puri, ang isang sentimo, pagka yan ay lumabas, 100 na yan. Yung ahas na ganyang kalaki, paglabas sa ika-4 na tao,
1 kilometro ng kataas ng ahas na yan. Ganyan ang mga mapaghatid dumapit. Ayaw ng Diyos yan. Hindi kalooban ng Diyos. Ang mga lumalabas sa atin ay mga kasiraan, chismis. Hallelujah. Soul winning is our business. Lahat ay magsabing soul winning is our business. Dito ang mga chismis is going to be out of business. Wala, malulugi yung mga chismoso dito, chismosa. Kaya hindi po lumalalim yung iba sa kanilang pagiging Kristiyano dahil hindi nawawala yung pagkachismosa nila. Tumatawa kayo dahil tinamaan kayo, no? Pero masarap pagka tinatamaan kayo dahil katotohanan. Amen. Katotohanan yan. Pinakikinggan ninyo ay katotohanan. Proverbs chapter 17 verse 9. Anong sinasabi ng Proverbs 17:9? Ang nagtatakip ng pagsalangsang ay humahanap ng pag-ibig. Ngunit ang nagdadaldal tungkol sa anuman ay naghihiwalay ng magkakaibigang matalik. Mga daldalero at daldalera. Pagka nakakasira, huwag na ninyong sabihin pa. Hindi naman kayo nagsisinungaling. Lamang hindi ninyo business na yan. Pabayaan na ninyong Panginoon dyan. Huwag na kayong magdaldal pa. Paano yung mapatotohanan ng anak kayo ng Diyos kung daldalero at daldalera kayo? Paano mapapatotohanan na ikaw ay alagad ng Diyos kung daldalero ka? O daldalera ka? O espiritu ng bakla nasa sayo? Biro mo, lalaking-lalaki ka, daldalero ka, bakla ka. Ayaw ng Diyos yan. Gusto ng Diyos magpakalalaki ka. Yung mga lalaking tunay naghahanap ng pag-ibig yon. Oh, hindi kayo nakakakibo. Akala nyo, anong pag-ibig yan? Pag-ibig ng Diyos. Amen? Kaya, nawawala mga kapatid. Nililinis ng Diyos yung lahat ng hindi niya kalooban. Kaya yung tail-bearing, backbiting, tail-bearing is not the will of God. Sin of the tongue yan. Proverbs chapter 11 verse 9. A hypocrite with his mouth destroyeth his neighbor, but through knowledge shall the just be delivered. Pinapatay ng masama ng kanyang bibig ang kanyang kapwa. Pinapatay ng masama ng kanyang bibig ang kanyang kapwa. You can kill somebody with your tongue. That's right. Character assassination ang tawag dyan. Pagka sinisiraan mong puri ang iyong kapwa, pinapatay mo na siya. Kaya sa batas ng Diyos, hindi ka na gagamit ng 45 caliber o ng panaksak upang pumatay. Dito manirang puri ka lamang, pinatay mo na ang iyong kapwa. Sa harap ng Diyos, mamamatay tao ka. Pagka naninirang puri ka, mamamatay tao ka. You are a killer. You are a murderer. In the sight of God, no murderer will have eternal life living in Him. Everybody say amen. Amen. Walang maninirang puri na may buhay na walang hanggan. Patuloy mo, Brother Marlon. Pinapatay ng masama ng kanyang bibig ang kanyang kapwa. Ngunit sa kaalaman ay maliligtas ang matuwid. Okay, tingnan ninyo. Pinapatay ng masama ang matuwid sa kanyang dila o sa kanyang bibig. Pagka sinisiraan mo puri ang kapwa-tao mo, binaril mo na siya, pinatay mo na sa harap ng Diyos, napupuot ka sa Kanya, ikaw ay nasa kadiliman. 1 John chapter 2 verse 9. Anong sinasabi ng 1 John chapter 2 verse 9? Ang nagsasabing siya'y nasa liwanag at napupuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa hanggang ngayon. Ang nagsasabing siya'y nasa liwanag at napupuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa hanggang ngayon. Hindi ligtas, mga kapatid, ang nagsasalita ng masama sa kanyang kapatid sapagkat siya napupuot. Yan ay kasalanan ng dila. So, ang kasalanan ng dila ay hindi kalooban ng Diyos. Ano yon? Backbiting, tail-bearing, vain talks, evil whisperings, slander, false accusation. Tatalakayin pa sana natin yung false accusation, lamang wala na tayong panahon.
Kaya sa susunod na panahon, makikita tayong muli, ipagpapatuloy natin ang pangangaral ng salita ng Diyos. Bago tayo tuloy yung magtapos, ikaw nasa harap na yung television, hawakan mo mga kapatid, ang television mo, tapos mananalangin ko para sa iyo. Ito ang mga pangangaral ng salita ng Diyos. Nakikilala mo ngayon ang katotohanan sapagkat hinahanap natin ang katotohanan. Ang katotohanan ang siyang magbibigay sa atin ng kaligtasan at ng kalayaan. Makikilala ninyo, sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 7:15, maraming bulang propeta ang nagsilabas ngayon sa sanlibutan. Sinabi niya, makikilala niyo sila sa pamamagitan ng kanilang mga bunga. At ang analogy binigay ni James sa James chapter 3 at ng Panginoon sa Matthew chapter 7 verse 15, kung ano ang puno ay siyang kanyang bunga. Hindi magbubunga ng mabuti ang masama at ang masama naman ay hindi magbubunga ng mabuti. At ang bungang yan ay walang iba kundi ang mga salitang lumalabas sa bibig ng bawat isang inyong napapakinggan. Kaya bilang mga anak ng Diyos, tayo ay ginawang mabuting punong kahoy by virtue of being born again. When we were born again in the Spirit, the Lord changed our spirit and it became a good tree that produces the fruit of the Spirit na nakakapagpagaling, nakakapagbigay ng buhay na walang hanggan. Kaya tayong mga tunay na anak ng Diyos ay nagpapalabas ng mabubuting bunga, mabubuting salita, salita ng kaligtasan, salita ng pagpupuri sa Kanya. Ikaw na nanonood ngayon at pinagpala ka, tumawag ka mga kapatid at pagkatapos sasagutin ka at ikaw ay paglilingkuran sa lahat ng espiritual mong pangangailangan. Bago tayo magtapos, hawakan mo yung television set, ako'y dadalangin sa iyo. Mang banal, dakila po kayo sa aming mga buhay. May kapatid ako dito, nakahawak sa kanyang television set. Matagal na po siyang may kahilingan at hindi pa po niya tinanggap. Ngunit sa mga sandali ito, tinugunan ninyo. Tanggapin mo kapatid ang milagro mo ng kaligtasan. Tanggapin mo kapatid ang milagro ng iyong kahilingan. Pasa sa iyo ang financial na milagro, ang problema mo magkakaroon ng kalutasan. Sa pangalan ni Kristo Jesus, ang kapangyarihan at ng iyong pamilya, tatanggapin niya ito sa pangalan ni Kristo Jesus. The power of God be upon you and your family. Ang problema mo, magkakaroon ng kalutasan sa loob ng linggong ito. Tumawag ka sa Kanya at magpuri ka sapagkat ikaw ay tinugon na sa mga sandaling ito. From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is only one important business in the world. It is the business of salvation. As I am concerned, and as far as the work of God is concerned, we have reached the end. Last September 13, 2003. When you find God, you find His love. Because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. Receive it by faith and say, Lord, I will touch up. Because the game plan of God was to save us from sin through the power of love. He has completed His salvation, works in the Spirit. After April 13th, the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here.